Ang mga pinakatatagong kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa dalawang lungsod na ito sa aklat ng Genesis noong panahon ni Abraham. Ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah ay nagsimula sa isang pahayag na ang kasalanan sa mga lungsod na ito ay naging napakalaki na umabot na ito sa langit. At sinabi ng Panginoon na ang sigaw mula sa Sodom at Gomorrah ay talagang dakila at ang kanilang kasalanan ay napakabigat. Genesis 18, versikulo 20. Ang bersikulong ito ay naglalarawan ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam ng isang bagay at ang pagkasaksi dito ng personal. Halimbawa, alam ng Diyos kung gaano natin siya pinapahalagahan at minamahal, ngunit nais niya itong makita sa pamamagitan ng ating mga gawa at serbisyo. Katulad nito, ang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Abraham tungkol sa katarungan ay hindi dahil kailangan pang ipaalala sa Diyos na gawin ang tama, kundi upang maunawaan ni Abraham ang kalikasan ng katarungan. Binibigyang diin ng bersikulo na ang sigaw laban sa mga kasalanan ng Sodom at Gomorrah ang nag-udyok sa tugon ng Diyos, na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga gawa at ang kanilang nakikitang epekto. Isipin ang isang panahon bago ipanganak ang pinakahihintay na anak na si Isaac. Si Abraham, kilala sa kanyang walang kapantay na pananampalataya at natatanging pagkamapagpatuloy, ay nagtatanghal ng isang paghambing sa mga residente ng Sodom at Gomorrah. Ang kanyang buhay ay nagliliwanag bilang isang halimbawa ng pag-asa at kabutihan, napapalibutan ng mga lungsod na puno ng pagiging makasarili at kasamaan. Si Abraham ay nanalangin para sa mga lungsod. Nakarating tayo sa isang kritikal na sandali kapag dumating tayo sa sentral na bahagi ng kwento. Gumawa ng isang natatanging pangako ang Diyos kay Abraham, isang tipan na magbabago sa hinaharap ng maraming tao. Sa panahong iyon, sinabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa kanyang plano na sirain ang Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang labis na pag-uugali. Ngunit si Abraham, bilang isang intercessor, ay nakiusap sa Diyos para sa mga matuwid na nabubuhay sa gitna ng mga makasalanan sa mga lungsod na iyon. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi lamang isang simpleng kahilingan. Ito ay isang apela ng isang propetang lubos na nagmamalasakit para sa buhay ng iba kahit na hindi niya sila kilala. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagsabi, "Wawasakin mo ba talaga ang matuwid kasama ng masama?" Genesis 18, versikulo 23. Ang pag-uusap ni Abraham sa Diyos ay nagpapakita ng isang sinaunang paniniwala na karaniwan sa mga tao na madalas makita bilang bahagi ng isang grupo, tulad ng isang pamilya o lungsod, sa halip na mga individual. Kung nagkamali ang isang tao, ang buong grupo ay maaaring humarap sa mga kahihinatnan. Makikita rin ang ideyang ito sa ibang sinaunang mga teksto, tulad ng panalangin ng awa ng mga Hittite sa Epic of Gilgamesh, kung saan ang mga pinuno ay nanalangin na ang mga nagkasala lamang ang maparusahan at hindi ang mga inosente. Ang pagsusumamo ni Abraham para sa Sodom ay katulad nito. Hinihiling niya sa Diyos na patawarin ang lungsod kung may sapat na matuwid na tao, na binibigyang diin ang ideya ng individual na pananagutan sa halip na kolektibong parusa. Ipinapakita nito ang maagang pagkilala sa personal na pananagutan at pagkakakilanlan ng komunidad. Ang kayamanan ng Sodom at Gomorrah ay yumabong sa kanilang kasaganaan bilang mayayamang bansa, ngunit sila ay nabulag sa kanilang mga labis at imoral na katiwalian. Hindi napagtanto ng mga taong naninirahan doon na ang sakuna ay malapit ng mangyari dahil abala sila sa pagpapakasaya sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, si Abraham, na isang mabuti at moral na tao, ay lubos na iba. Sinubukan niyang iligtas ang anumang mabuting tao na maaaring naninirahan sa mga lungsod na iyon. Sa kasong ito, hindi lamang tungkol sa hatol na bumagsak sa Sodom at Gomorrah, kundi tungkol din sa awa-habag at ang kapangyarihan ng pagsusumamo na nagsasabi sa atin kung gaano kalaki ang maitutulong ng isang tao kapag nagpasya siyang tulungan ng iba, kahit na mukhang laban sa kanila ang pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang kwento, nakikilala natin ang mga pangunahing tao na naninirahan sa mga lungsod na ito. Ang kanilang mga buhay ay binubuo
ng iba't ibang mga pagpili at mga bagay na ginagawa nila, at bawat isa ay may papel sa kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi lamang ito tungkol sa nangyari sa nakaraan, kundi parang salamin na nagpapakita ng ating sariling buhay at ang mundong ginagalawan natin. Ang kwentong ito ay malakas na nagpapahiwatig ng mangyayari sa hinaharap at nagpapaalala sa atin na ang ating mga gawa ay maaaring magdulot ng mga resulta na hindi na mababago at maaaring makaapekto sa maraming bagay. Tungkol sa babalang ito, ang mga panganib ng pagpapabaya sa moralidad ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuhay ayon sa mga mabubuting halaga. Ang paglitaw ng kasalanan, ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah, ay naging paksa ng maraming debate at interpretasyon. Ang mga tradisyonal na pananaw ay madalas na itinuturo ang pagnanasa at kabuktutan bilang mga pangunahing kasalanan na ipinakita ng mga kilos ng mga tao sa lungsod patungo sa mga anghel na bumisita. Maraming iba't ibang interpretasyon ang sumasang-ayon na ang mga kasalanan ng Sodom at Gomorrah ay komplikado, hindi lamang mga sexual na paglabag, kundi pati na rin ang kawalan ng pag-aalaga at paggalang sa iba. Ang kwento sa Genesis 11 at ibang bahagi ng Biblia, tulad ng Peter at Jude, ay nagpapakita ng isang pattern ng mga nakakasakit at labag sa batas na mga aksyon na malalim na nakaapekto sa mabubuting tao. Kaya ano nga ba talaga ang mga kasalanang ito? Ang pangunahing kasalanan ng Sodom at Gomorrah ay isang halo ng mga isyu kabilang ang sexual na imoralidad, kawalan ng pagkamapagpatuloy, kayabangan at karahasan. Sa lahat ng ito, may isang bagay na namumukod-tangi at madalas na hindi napapansin. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, mauunawaan mo kung bakit. Sa Genesis 11, ipinakita ng mga lalaki ng Sodom ang kawalan ng pagkamapagpatuloy na sinamahan ng marahas na intensyon patungo sa mga bisita ni Lot. Ngunit ito ang talagang nangyari, ang pagdating ng mga banal na mensahero ay nang bumisita ang mga anghel sa kilalang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah. Habang lumalim ang gabi, ang mga sinaunang lungsod ng Sodom at Gomorrah ay nagbigay ng pagtanggap sa dalawang espesyal na bisita mula sa langit na nagpakita bilang ordinaryong mga tao ngunit may bahagyang pahiwatig ng higit pa. Ang mga naninirahan sa Sodom at kamag-anak ni Abraham ay agad na napansin na hindi sila ordinaryong manlalakbay. Sa mga panahong iyon, ang pagtanggap ng mga bisita ay hindi lamang magalang, kundi isang napakahalagang responsibilidad. Napansin ito ni Lot at inanyayahan sila na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Agad na naging malinaw ang reaksyon ng mga tagalungsod sa mga bisita. Nagtipon ang mga tao, dala ng halong pagkamausisa at masamang hangarin. Ang kapaligiran sa Sodom at Gomorrah ay magulo at walang galang, lalo na sa mga bisita at sa mabuting pagtanggap ni Lot. Ang masigla at walang patid na asal ng mga tao ay nagpakita kung gaano kalalim ang pagbagsak ng mga moral na halaga ng lungsod. Sa puntong ito, ang tunay na kalikasan ng Sodom at Gomorrah ay lumitaw. Ang tekstong biblikal, lalo na sa Genesis 11, ay naglalahad ng intensidad ng sitwasyon na ipinapakita ang tunggalian sa pagitan ng proteksyon ng mabuting pagtanggap ni Lot at ang agresibong layunin ng mga tagalungsod. Itinakda ng tensyon na ito ang entablado para sa banal na paghuhukom na susunod. Ang mga lalaki ng Sodom, mula sa mga kabataan hanggang sa matatanda, ay humiling na ilabas ang mga bisita upang makipagtalik sa kanila. Ngunit bago sila makahiga upang matulog, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki ng Sodom mula sa mga kabataan hanggang sa matatanda, ay pinalibutan ang bahay sa lahat ng panig. Tinawag nila si Lot at sinabi sa kanya, "Nasaan ang mga lalaking pumarito sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila ng lubos." Genesis 11, versikulo 4-5. Mayroong matinding kasamaan sa Sodom kung saan ang mga tao ng lungsod, sa halip na magpakita ng mabuting pagtanggap, ay humiling ng sexual na relasyon upang abusuhin ang mga bisita. Ang gawaing ito ay lumabag sa matibay na kaugalian ng pagprotekta sa mga bisita sa sinaunang mga lipunan.
Inalok